Mga sangkay, meron pong hindi magandang balita ngayon tungkol kay Vice President Sara Duterte. At mukhang naninilikado ngayong taon, mga sangkay, ang ating bise. Hello guys, what's up? This is me, I'm back for another vlog today. Kamusta po kayo mga kabayan, mga solid sangkay? Happy New Year again! At ayun nga po mga sangkay, pag-uusapan po natin ngayon itong matinding balita tungkol po kay Vice President Sara Duterte. Kung ikaw ay isang DDS o kung sino ka man, dapat mo itong mapanood. Nako, naninilikado daw ang ating Vice Presidente. Okay? Sa taong ito. Bakit? Pag-usapan po natin. Anyway, before tayo magsimula, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright, so shoutout po pala sa lahat ng mga solid sangkay na nanonood ngayon. Mabuhay kayong lahat, syempre. Comment down below hashtag solid sangkay kasama po ang inyong mga lugar. Okay mga sangkay, ito pag-usapan po natin itong delikadong sitwasyon ni Vice President Sara Duterte this year. Alam niyo kung bakit? Ito na nga po, lumabas na po sa balita mga sangkay. Nakaraan lamang pinag-uusapan po natin ito, pero ito naman ngayon mga sangkay, naibalita na. So pag-usapan ulit natin. Ito, tingnan po natin. Ayan. Ayon po sa update dito, Makabayan Block, handa na di umanong muling mag-endorso ng impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Nako. Eto, panoorin po natin mga sangkay. Bagong taon, bagong impeachment complaint ang nagbabadya laban kay VP Sara at ang laman ng reklamo, posible umanong mas malawak pa. Mas malawak. Yan ang agenda report ni Joan Manalo. Kasi nga, 'di ba, mga sangkay, naudlot 'to. 'Di ba? Last year, 2025, dapat mga sangkay, tuloy-tuloy na ang impeachment trial. Kaya nga lang bigla pong umano mga sangkay, no? Hinarang po 'yon nitong Senado. Pero at this moment, mukhang malabo po itong maharang mga sangkay. At kapag nag-umpisa na ang impeachment trial, magkakabukay-kaya na po yan. Isa sa inaabangan dyan mga sangkay, itong sinasabing bank account mga sangkay ng mga Duterte, na itong si Trillanes nga po, matagal na po itong sinasabi na pumirma ng waiver, tapos buksan itong bank account na ito. At ayaw nga po ni PRRD. Pero ngayon, kapag halimbawa, matuloy po yun, yung impeachment trial this year. Kapag natuloy yun, mga sangkay, kapag nag-trial na, walang choice dyan si VP Sara. Hindi uubra yung pagtataray niya, hindi uubra yung pagiging astigin, mga sangkay, kapag ka naroon na sa trial. Kasi lahat ng kailangan buksan, bubuksan yan. Okay? Handa ang Makabayan Block na muling mag-endorso ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte sa oras na matapos na ang one-year bar rule sa February 5. At dahil isang taon na nakalipas simula nang ma-impeach ang bise, maaari raw gamitin sa refiled complaints ang mga panibagong impormasyon na isiniwalat ni Ramil Madriaga. Ito nga po mga sangkay, isa pa to no, sa alas nila, itong si Ramil Madriaga. Kasi nga po meron daw daw ebidensya na mas malawak pa kaysa sa ating alam. Nandoon daw po mga sangkay sa 3 cellphone. Yung cellphone na yun di umano mga sangkay ang ginagamit sa mga transaction, sa kung saan man pumupunta mga sangkay, mga transaction ng mga Duterte, kasi bagman nga daw po ito ng mga Duterte. Lalong-lalo na po kay VP Sara. Di umano I don't know. Ayon po yan sa kanyang salaysay. So dito, mga sangkay, ito ang kailangan gawin nila VP Sara. Paano nila hadlangan ang impeachment complaint? Isa sa susi dyan, kailangan nilang maalis
ang nakaupong speaker ngayon. Kailangan magkaroon po ng plot dyan. Diba? Umuugong na nga po mga sangkay na ang Kongreso ay ito na nga, sinasabutahin na daw. At itong nakaupong speaker at nakaupong Senate President ay patatalasikin nang sa ganun ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte ay hindi umusbong. Kasi delikado si VP Sara dyan eh. Halimbawa na lang maituloy na ang impeachment. Ay naku po, yari si VP Sara dyan. Tuloy-tuloy na to kasi kung nung una nakalusot sila, itong pangalawa, mukhang malabo na mga sangkay. Na umano'y dating bagman ni VP Sara. Handa tayong mag-endorse at maaaring madagdagan pa yung mga lalamanin ng complaint given na may mga bagong impormasyon na lumabas. Ako mga sanggay, I'm just being honest, no? Pag sa Makabayan Block ang pinag-uusapan, wala talaga akong wala talaga akong, kumbaga, ano ba tawag doon? Yung pabor, yung wala akong nakikitang tamang intensyon o di kaya malinis na intensyon. Kasi alam naman po natin mga sangkay kung ano talaga ang kanilang pakay, no? Pero sa gagawin nila, pwedeng pumabor, no? At pwedeng maipanalo nila ito kung sakasakaling ang mga ebidensya meron talaga. Kasi doon talaga magkakaalaman yan sa evidence eh. Hindi naman po pwedeng sa chismis lang. Kailangan may ebidensya. O kasama doon yung affidavit ni Madriaga, lalo pa at binabanggit ni Madriaga yung mga susing tao sa ano nangyari sa confidential fund, no? Yung mga susing personalities na allegedly illegally pinagkatiwalaan ng confidential fund. Mhm. Pero bago ito, titignan daw muna nila kung paano magdedesisyon ng Korte Suprema sa Motion for Reconsideration o MR ng Kamara. Kung Okay. kinakailangan ay handa tayong mag-endorsong muli, no? Pero hindi natin dapat pangunahan ang Supreme Court. As you know, hindi natin dapat pangunahan ang Supreme Court dahil meron kang pending motion for reconsideration doon, no? At kung magbabago ng posisyon ng Supreme Court, Oo. Kasi nung una mga sangkay, mayroon pang motion doon na ituloy ang impeachment trial. Yung unang i-file na impeachment complaint against the Vice President, nakabinbin pa rin at hindi pa rin po napagdidesisyonan ng Supreme Court. So just in case, no, na halimbawa na lang, biglang mag-decide ang Supreme Court na, okay, approve, kailangan maituloy ang trial na yan. So, kapag nangyari yun, hindi nakakailanganin, mga sangkay, syempre, ng Part 2 na pagfa-file ng impeachment complaint against VP Sara. No? Kaya nga ngayon, mga sangkay, dahil ang situation medyo delikado kay VP Sara, may mga agam-agam na ang papalit daw po kay VP Sara ay si Vice Mayor Baste Duterte. Yun daw po yung papalit. Pero, ewan ko lang mga sanggay kasi syempre iba ang si VP Sara at saka si Baste. 'Di ba? Maraming ang nagsasabi iba si Tatay Digong at saka si Sara Duterte. 'Di ba? How much more itong Baste Duterte at VP Sara? Wala pa pong napapatunayan si Baste. Remember mga sanggay, bago pa lamang po sa politics, maliban dyan, ang papatakbuhin ni Baste ay buong Pilipinas. Iba po ito, ibang usapan to mga sangkay. ay magtutuloy na ang impeachment trial sa Senado. So hindi na kailangan ng pag-refile. Matatanda ang nagsumite ng MR ang Kamara para i-reverse ang desisyon ng SC Yan yun, yung motion for reconsideration. na ideklarang unconstitutional ang articles of impeachment laban sa VP. Kaya umaasa raw ang Makabayan Block na ma-resolve ito bago pa mag-February 5. Mhm. Darating tayo ron. No? Wait and see muna
tayo kung ano mangyayari dito sa Supreme Court case. Pero kung sakali man daw na hindi ito magawa ng SC, handa pa rin silang mag-endorso ng panibagong reklamo laban kay VP Sara. Lalo pat kumpiyansa sila na itutuloy ng mga dati nang naging complainant ang muling paghahain nito sa Kamara. Para sa agenda Okay, so, ayan mga sangkay, kapag nangyari yan, of course, malaki ang posibilidad na matanggal si VP Sara at maban sa pagiging isang public official. Kawawa naman, mga sangkay, kapag nangyari yan. So, well, kapag naipanalo po nila yon mga sangkay, so, posibleng matanggal si VP Sara as Vice President kapag natuloy ang impeachment trial. Kasi may mga ebidensya daw eh. Lalong-lalo na po yung bagman na si Ramil Madriaga, di ba? Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel. Ito po isang Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.